Bakit nga ba ito ang tinaguri ang Scooter King ng Pinas? O baka naman hype lang talaga? Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Hello mga bro, welcome back sa Boss RG Moto. Sa video natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-well-known na scooter dito sa Pilipinas. At kung bakit hanggang ngayon, marami pa rin naniniwalang ito ang tunay na hari ng automatic scooters. Sa mga nakaraang buwan, naging usap-usapan ang isang 400-meter drag race na ibinahagi ni Kapwa, kung saan nagharap ang Honda Click 160, Yamaha Aerox at ang bagong sikat na Zontes 150X. At ang mas kinagulat ng marami, Honda Click 160 ang unang tumawid sa finish line. Kaya ang tanong, paano nangyari yon? Isa papel mas malakas ang Zontes 150X. Halika mga bro at sabay natin i-breakdown kung bakit. Pero bago ang lahat, welcome muna natin ang Honda Click 160. Unahin natin ang bida. Ang Honda Click 160 ay gumagamit ng 157cc, single cylinder, single overhead cam, 4-valve, liquid-cooled engine. Meron itong 15.2 horsepower at 13.8 Nm ng torque. Sa unang tingin baka sabihin ng iba, bro parang lamang pa nga ang Zontes sa horsepower, at oo tama sila. Pero dito nagsisimulang maging interesting ang usapan. Dahil hindi lang horsepower ang nagpapanalo ng karera. Mas malaki ang displacement ng Click, 157cc kumpara sa 149cc ng Zontes. Ibig sabihin, mas malaking volume ng hangin at gasolina ang kayang sunugin ng makina sa bawat cycle. Hindi ito automatic na panalo, pero malaking tulong ito para sa paraan kung paano inilalabas ng makina ang lakas nito. May PGM FI din ang Click kaya mabilis ang throttle response. May liquid cooling para hindi madaling uminit ang makina kahit traffic o long ride. At may ACG starter kaya halos tahimik kapag ini-start. Pero para sa akin mga bro, isa sa pinakamalaking sekreto ng Click ay ang CVT tuning nito. Napaka-balance ng timpla ng CVT ng Honda kaya kapag pumiga ka ng throttle, ramdam mong diretso agad ang power papunta sa gulong. At dito nagsisimulang lumabas ang tunay na lakas ng Click. Punta naman tayo sa Yamaha Aerox. Meron itong 155cc engine, 15.4 horsepower at 13.9 Nm of torque. Sa papel, bahagya pa nga itong lamang sa Click. Meron din itong VVA o Variable Valve Actuation kaya tuloy-tuloy ang hatak kahit mataas na ang RPM. At hindi natin may kakaila na isa ito sa pinakamagandang technologies ni Yamaha. Pero mas mabigat ang Aerox kumpara sa Click. At sa isang 400-meter drag race, malaking factor ang timbang, launch at CVT tuning. Kaya hindi porket mas mataas ang horsepower, automatic na siyang panalo. Ngayon naman, dito tayo sa Zontes 150X. Sa tatlong motor, ito talaga ang panalo sa specs. Kung papel lang ang pagbabasihan, walang duda, Zontes ang panalo. Pero teka muna mga bro, baka sabihin nyo biased ka, Honda fanboy ka siguro. Hindi kaya nga isa-isa nating tinitignan ang specs ng tatlong motor at oo, inaamin natin mas mataas ang horsepower at torque ng Zontes. Pero tandaan nyo, ang drag race ay hindi exam sa specs. Kung horsepower lang ang basihan, sana lahat ng may pinakamataas na horsepower ay panalo na agad sa bawat karera. Pero hindi ganon ang nangyayari sa totoong buhay. Sa actual race, malaking factor din ang timbang, safety tuning, power delivery, rider reaction time, grip ng gulong at road condition. At higit sa lahat, power to weight ratio. Mas magaan ang Honda Click kumpara sa Zontes. Mas malaki rin ang displacement nito. At napaka-balance ng CVT calibration ng Honda. Kahit lamang ng Zontes horsepower, mas mabilis namang nilalabas ng Click ang power nito sa totoong karera. At yun mismo ang nakita natin sa actual 400-meter drag race. Mas makalaki ang makina nito kumpara sa 149cc ng Zontes. Kaya mga sapat itong puwersa para makasabay at makahabol sa totoong takbo. Kaya sa papel, mas mataas ang horsepower ng Zontes, pero sa actual race, mas naging epektibo ang power delivery ng Honda Click. At minsan mga bro, mas mahalaga kung paano ginagamit ang lakas ng makina kaysa kung gaano kataas ang numero ng specs sa sheets. Kaya kung specs lang ang pag-uusapan, panalo ang Zontes sa horsepower at torque. At panalo rin ang Aerox sa Zontes pagdating sa technology. Pero kung pag-uusapan natin ang overall package, performance, reliability, fuel efficiency, murang maintenance, availability ng pyesa at napatunayan na actual performance sa totoong karera, hindi nakakapagtaka kung bakit hanggang ngayon Honda Click 160 pa rin ang tinatawag ng maraming riders na Scooter King ng Pilipinas.
Hindi dahil siya ang may pinakamataas na horsepower, hindi rin dahil siya ang may pinakamaraming technology, kundi dahil paulit-ulit niyang pinapatunayan ang sarili sa totoong kalsada. Pero bago tayo matapos mga bro, gusto ko lang linawin ng isang bagay. Ang naging resulta ng race na ito ay base lamang sa isang 400 meter drag race. Ibig sabihin dito lang natin nakita kung sino ang unang tumawid sa finish line sa ganitong klaseng setup. Hindi ibig sabihin nito na sa lahat ng sitwasyon ay ganito na rin ang magiging resulta. Kapag usapang long ride, paakyat, pababa, kurbada, highway, city riding o iba pang kondisyon ng kalsada, pwedeng mag-iba ang magiging performance ng bawat motor. Dahil marami pang factors na nakakaapekto gaya ng rider, kondisyon ng motor, panahon at mismong daan. Kaya ang video na to ay para lamang sa comparison at pagbabahagi ng impormasyon. Hindi para hikayatin ng sino man na nakipagkarera sa pampublikong kalsada. Mga bro, drive safe palagi. Huwag natin gawing racetrack ang kalsada at huwag tayong maging kamote. Kung gusto ninyong subukan ang bilis ng motor nyo, gawin natin ito sa legal at controlled na racetrack kung saan mas ligtas para sa lahat. At tandaan mga bro, walang perpektong motor. Ang pinakamagandang motor ay hindi lang yung may pinakamataas na horsepower o pinakamaraming technology. Ang pinakamagandang motor ay yung pasok sa budget mo, swak sa pang-araw-araw mong gamit, ang higit sa lahat, yung motor na nagpapangiti sa'yo tuwing pinapaandar mo. Kaya kung click user ka, Aerox user, Zontes user, respetuhan lang tayo. Lahat tayo may kanyang-kanyang paboritong brand. Pero iisa lang ang dahilan kung bakit nandito tayo, ang pagmamahal natin sa motorsiklo. Ngayon, gusto kong marinig ang opinion nyo. Para sa inyo, Honda Click 160 pa rin ba ang tunay na scooter king ng Pinas? O may ibang scooter na dapat umupo sa trono? Comment nyo sa baba mga bro at pag-usapan natin ng maayos. At kung gusto nyo ng mas marami pang actual race breakdowns, scooter comparisons at moto news, like, share, subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating videos. Again, this is Bro RJ Moto. Hindi lang tayo nagbabasa ng specs, inaalam natin kung bakit. Ride safe palagi mga bro. At magkita-kita tayo sa susunod na video.